alas 6 ng umaga at Linggo alas 7 ng umaga sa TV5. Muling gumulong ang investigasyon ng Senado kaugnay ng plea bargain ni dating AFP Controller Carlos Garcia. Pero kung dati ay halos dikdikin ng mga senador ang mga imbitadong resource person, kabaligtaran ngayon ang nangyari. Naomi Dairit, ikwento mo. Bago pa man magsimula ang investigasyon sa Senado kanina, nagpaalala na si Senate President Juan Ponce Enrile sa mga kapwa-senador na maghinay-hinay. Mahigit 1 linggo pa lang kasi ang nakakaraan mula na magpakamatay si dating AFP Chief Angelo Reyes na naakusahan sa Senate hearing na tumanggap daw ng pabaon mula sa kaba ng militar. I would like to caution our members to be very careful in dealing with this problem. Sa kabila ng paalala, hindi pa rin naiwasang magsalita ni Senador Jinggoy Estrada tungkol sa mga akusasyon sa kanya. May mga balita kasing ginamit niya lang daw si dating Budget Officer George Rabusa para gantihan si Reyes dahil sa pagtalikod sa kanyang ama noong EDSA 2. I now would like to put to rest and correct the misimpression created against me that I presented Colonel George Rabusa to the hearing as a personal vendetta against the late General Reyes. This imputation is not true, and I categorically state today that it was farthest from my mind to rest. Pero tila lumamig din ang ulo ni Jinggoy sa kanyang pagtatanong kay dating AFP Chief Jomedjo Villanueva. I'm very sorry if I'm going to argue with you a little. Sure, because you know best, because I do not know anything about the military. Pero hindi raw ibig sabihin nito na tuluyan ng lumambot ang Senado. Hindi nagustuhan ng mga senador ang katwiran ng asawa ni dating AFP Controller Jacinto Ligot na si Erlinda na may kaso na siya sa Sandigan Bayan kaya hindi na siya nakarating sa Senate hearing. Banta ng mga senador, pag hindi pa siya sumipot sa susunod na pagdinig, ipapasabpina na siya. Naomi Dairit, News 5. Tuluyan ang ibinasura ng Korte Suprema ang pangalawa at huling mosyon para baliktarin ang pag-absuelto kina Hubert Webb sa Visconde Massacre. Noong December 29 at February 14, naghain si Lauro Visconde ng motion for reconsideration. Pero pareho itong ibinasura ng Korte. Wala naman daw bagong argumento si Visconde na di nasagot sa orihinal nilang desisyon. Bawal rin daw talagang maghain ang pangalawang motion for reconsideration lalo kung pinal na ang desisyon. Ipinagbawal na ng PIDEA ang paggamit ng poppy seeds na ginagawang pangdekorasyon sa mga tinapay. Napatunayan kasi sa kanilang pagsusuri na may taglay itong opium na sangkap sa paggawa ng iligal na droga. Ikwento mo, Erica Tapalla. Positibo sa drogang opium ang garapong ito ng poppy seeds na sinuri ng PIDEA ngayong linggo. Inimport pa ito ng PIDEA pero ganitong klase rin daw ng poppy seeds ang nabibili sa mga supermarket dito sa Pilipinas. Base rin sa resulta, may morphine, thebaine at codeine din ang mga poppy seed, mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng heroin. Morphine in particular, no, because I'm not a doctor, but in our basic course, it's been specified that it's used in pain management. That's why if you notice, yung sa soldiers, di ba, may sinasabi silang soldier sickness, yun actually yun, when you get addicted to morphine. They inject morphine if somebody gets shot in the field. Value is the fact that it will eventually cause damage to your brain. Sa RA 9165 kasi, ano siya talaga, dangerous drug. So, bawal siya talaga, even yung poppy seeds. Nauna na ng hiniling ni Senator Tito Soto na ipagbawal ng pagbenta at paggamit ng poppy seeds na ginagamit na sangkap sa mga tinapay dahil sa taglay nitong opium. Ilan sa epekto ng sobrang pagkalango sa opium, ang pagkamanhid ng katawan, pagkawala ng ganang kumain, pagkaantok, pagsusuka at pagkamatay. Sa ngayon, tuloy ang pagsusuri ng PIDEA kung gaano karami ang kailangan makaing poppy seeds bago makita ang masamang epekto nito sa katawan. Pero kahit hindi pa kumpleto ang kanilang testing, sabi ni Carrion, mahigpit na nilang ipagbabawal ang poppy seeds. It's an outright pronouncement in support of a greater call for discipline and adherence to the law. We need the help of all the other agencies, regulatory agencies, so that we can combine our efforts in halting further shipments that might come in, confiscating or allowing
dealers to return or to surrender to us whatever they have. Pero giit ng Federation of Filipino Bakers, hindi sila gumagamit ng poppy seeds dahil mahal ito. Makikipagpulong ang mga Bakers Association sa PDEA sa susunod na linggo. Erica Tapalya, News 5. Mahigit 300 empleyado ng government station na RPN9 ang namimiligro umanong mawalan ng trabaho dahil sa planong privatization ng kumpanya. Ikwento mo, Fiona Nicolas. Isa ang RPN9 sa mga major network noong dekada 80 na unang nagbalita ng 1986 People Power Revolution. At mukhang sa mismong anibersaryo ngayong taon ng mahalagang coverage na ito ng istasyon, matatapat ang kanilang sign-off. Simula March 1, Solar Philippines na ang magpapatakbo ng network. Ayon sa RPN9 Employees Union, matagal na nilang alam ang planong ito. Pero di raw nila inakala na hindi i-absorb ang may 200 hanggang 300 empleyado ng istasyon. Baka sa makalawa o sa isang linggo, wala na ho kaming trabaho. Ang masakit po dito, wala kaming retirement pay. So, marami na ho ditong matatanda na gusto na mag-retire. Hindi mo makapag-retire dahil wala pong ibabayad yung kumpanya. Uubusin kami at mawawala ng isang bahay na tinatawag na magmula nung kabataan namin, eto na ang nagtatag sa amin. Base sa datos ng RPN9 Employees Union, nabili na ng Solar Philippines ang 34% ng shares ng stasyon, 32% naman ang hawak ng Benedicto family at 20.8% na lang ang natitira sa gobyerno. Kanina, nagmarcha ang mga nakaitim na empleyado ng RPN9 sa Broadcast City para iprotesta ang balitang retrenchment. Giit nila, walang abiso ang RPN9 at Solar tungkol sa napapabalitang bagong management ng istasyon. Isa si Gregorio Vinzon sa mga posibleng maapektuhan ng retrenchment. Mahigit 2 dekada na siyang nagtatrabaho sa RPN9. Nabaon na po kami sa utang, wala ho nang titira sa sweldo namin, may survive lang po pamilya namin. So ito lang po ang last hope ng pamilya namin. Actually, hindi napahinto na namin yung sa college yung ibang anak namin dahil nabaon na kami sa interest ng 10%. Nakiusap din ang mga empleyado kay Pangulong Aquino na gumawa ng aksyon. President Pinoy, sana maawa ka na sa RPN9. Ang hinihingi po ng mga pamilya namin ay hindi po sobrahan ang ibigay sa amin, kundi kung ano naaayon sa CBA po namin. Fiona Nicolas, News 5. Kaugnay ng balitang yan, nakausap ng News 5 ang presidente ng RPN9 na si Antonio Albano. Ayon sa kanya, susunod sila sa itinakda sa Collective Bargaining Agreement tungkol sa benepisyong dapat matanggap ng mga empleyado. Pero hindi pa raw nakakapagdesisyon ng Solar Philippines kung dapat bang i-absorb ang mga empleyado ng RPN9. Apat ang patay sa madugong pagpigil ng gobyerno ng Bahrain sa daang-daang rallyista. Nagkasagutan naman ng petrol bombs at tear gas ang mga rallyista at riot police sa Turkey at mga nagagandahang opera sa Chinese Lantern Festival, Silipin. Ang aksyon abroad sa report ni Naomi Dairi. Pinagbabato ng mga demonstrador ng petrol bombs, mga malalaking bato ang riot police sa Turkey. Agad naman silang niresbakan ng mga pulis gamit ang water cannon at tear gas. Protesta ito ng mga rallyista sa pagkakakulong ng militanteng leader na si Abdullah Öcalan mula pa noong 1999. Patay ang 4 na tao at mahigit 200 ang sugatan matapos sugurin ng militar ng Bahrain ang isang anti-government protest camp sa Pearl Square. Hinala ng mga rallyista, gustong patayin agad ng gobyerno ang rebelyon para hindi matulad sa Tunisia at Egypt. Nanawagan ng Estados Unidos sa gobyerno ng Bahrain na maghinay-hinay, lalo na't dito nakabase ang US 5th Navy Fleet. Pinagbantaan ni Colombian President Juan Manuel Santos sa persang tatanggalin ng mga truck driver sa kalsada pag hindi inalis sa mga roadblock. 2 linggo na kasing hinarangan na mahigit 100,000 truck driver ang mga highway bilang protesta sa bagong cargo rates. Posible raw kasing bumaba ang kita nila dahil dito. Apektado na ang supply ng pagkain sa ilang lugar dahil sa roadblocks. Iba't ibang disenyo naman ng lanterns ang makikita ngayon sa China para sa taunang Lantern Festival. Hudyat ito ng katapusan ng Spring Festival na isa sa mga pinaka-importanting holiday para sa mga Chinese. Magtatagal ang Lantern Festival hanggang February 20. Naomi Dairi,
News 5. Showbiz aksyon naman tayo. Wagi ang talentadong Pinoy bilang Best Reality Show ng US TV Awards. At Doktora Vicky Bello, pinayuhan ng boyfriend na si Hayden Ko na umiwas sa showbiz. Jeff Fernando, ikwento mo. Masayang-masaya ngayon ang cast at crew ng numero 1 talent show na Talentadong Pinoy. Bukod sa nalalapit na kanilang grand finals, nakuha pa nila ang Best Reality Show na parangal sa US TV Awards. Kaya naman lubos-lubos ang kanilang pasasalamat. Masarap yung feeling, ang ganda ng feeling ng buong grupo. Lalo't this year and late last year, we won several awards. Proud na ipinakita ni Doktora Vicky Bello sa News 5 ang kanyang bagong bukas na klinik sa Makati. At habang ibinibigay ang special tour, di nakatiis si Bello na ipagtanggol si Hayden Ko. Sa tumitinding away nila ni megastar Sharon Cuneta, nag-comment umano si Hayden na pangit ang billboard ni Sharon sa EDSA. The person's not Sharon at all. So sana naman mag-end na to kasi Hayden gave his side na, Sharon gave her side na. There are 1,000 billboards po, I think, at least on EDSA. Ang dami talaga. So nakakapagtaka, ba't akala ni Sharon siya talaga out of all those 1,000 billboards. Payo pa nga ni Bello sa boyfriend, wag nang bumalik sa showbiz dahil magugulo lang ng intriga ang buhay nila. Happy naman ang kapatid na si Tuesday Vargas sa bago niyang endorsements at sa lahat ng blessings na dumadating sa kanyang career. Di lang matiis ni Tuesday ang mga naririnig mula sa grupong galit at naiinggit daw sa kanya hanggang ngayon. Kung ano man yung mangyari sa akin, tapos hindi nangyari sa kanila, gusto ko sabihin sa kanila na trabaho din tayo, te. Hard work to eh. Jeff Fernando, News 5. Susunod sa aksyon, Congressman Ronald Singson hinatulang guilty sa drug trafficking sa Hong Kong court. At silipin ng mga ingrandeng kastilyong gawa sa yelo sa Makatas Super Video!